So, eto naman mga pre, ano, bigyan natin ng reaksyon itong si Rosalinda. Kasi katulad ni Ellie, siya din ganun, hindi pa naka-move on doon sa ini-issue nilang PhilHealth. No? Paulit-ulit. Walang pagbabago. Ganun pa rin yung utak nila. 'Di ba? Oo, nagsalita na nga yung Pangulo, mas feeling nila kasi mas magaling pa sila sa Pangulo eh. Oo, kasi noon, yung Pangulo natin nangako lang po. Nangako po dito at nung nakaraan ay nangarap ng 20 na bigas, pangarap. Magkaiba kasi yung pangarap sa pangako. And then dito, nangako po yung Pangulo. And then, eto yung kanyang reaksyon. So, bago po tayo magtuloy-tuloy dyan, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like ang video na to, at share mga pre. So, eto na po, no? Pakinggan po natin yung sasabihin ng baklang supot. Supot ba to? Sorry. Baka hindi na. Baka nagpatuloy na siguro. Okay. The contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Maliwanag yun ha. Hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth kahit zero subsidy yan. Kasi may budget pang 500 billion. Okay? Ang magagastos po sa buong taon na budget ay nasa 250 billion to 260 billion sa isang taon. So, sobra-sobra pa ang 500 billion. 'Di ba? Kaya nga, madadagdagan yung serbisyo. 'Di ba? Tuloy natin. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. Maliwanag yan. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. Pangako po yan ha. Pangako. Yun yung pangako. Magkaiba yung pangako sa pangarap. Gets nyo na? Subukan yung mangako. Subukan nyo rin mangarap. At alamin nyo kung ano yung kaibahan nun. Kaya nabansagang mga bobo yung DDS eh. Bakit? Kahit alam nilang magkaiba yung pangarap sa pangako, pareho lang daw eh. Ipinipilit nila eh. Ang hirap po ng katayuan itong mga vlogger-vloggeran sa kabila. Kasi bakit? Yung mali, itutuwid nila kahit mali. Yung baluktot, itutuwid nila. Bakit? Kasi may mga amo sila, mga utusan lang sila. Pera-pera yung labanan eh. In fact, baliktad. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth. Padadamihin pa ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth. Maliwanag po yan ha. Iyan yung pangako. Wala pong sinabi yung Pangulo dito na pangarap kong padamihin ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi po nangarap yung Pangulo dito, kundi nangako na po. Okay? Palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino. Ang tamis. Ito na. Ito na si Rosalinda. Ang tamis. Ang sarap ng mga pangako. Imagine niyo, Mr. President, 'di ba? Kahit bigyan nga ng budget ang PhilHealth, kakarampot nga lang yung binabawas sa mga kababayan natin sa mga hospital bills pag nagkakasakit sila. Ngayon pa kayang tinanggal. Sabi nga, dadagdagan yung serbisyo. Okay? Pangulo yung nagsasalita. 'Di ba? Pangulo ng Pilipinas. Dadagdagan yung serbisyo at hindi mababawasan kung ano man yung lalo na sa insurance, hindi mababawasan. Okay? Ito kasi yung mga tao na to, kahit alam naman nilang tama, no? Ang mga sinasabi ng Pangulo, guguluhin po nila yan. Dahil nga po, meron po silang amo. Ano ba kayo? May mga amo yung mga yan at tumatanggap yan ng salapi monthly. Yan po yung klaro dyan. Diba? Pakinggan natin. Alam nyo, at hindi nyo binigyan ng budget.
Diyos ko, nako mga lods ha, another pangako na naman. Another pangako daw. Samantalang, first time pa lang ng Pangulong Bongbong Marcos mangako. Diba? KO! Kaya sino nga yung kakasasakin ng debate? Sino? Pag-usapan natin yung pangako sa pangarap. Kung sino man ang makakapagpakita, no? Sino man ang makakapagpakita na ang Pangulong Bongbong Marcos ay talagang nangako. Ha? Pakitaan nyo ako ng video na nangako talaga yung Pangulo na gagawin 20 yung bigas. Kung may word ba doon na pangako? Pakitaan nyo ako. O, kung pwede rin, pagdebatihan natin yan. Yung issue lang na yan. Kasi yun yung pinaka pinuputok ng ano nyo eh. Quit malon nyo eh. O. And then, pag-usapan natin kung anong isusugal natin. Madali naman akong kausap eh. Diba? Eh, paano ngayon pag wala kayong naipakitang ano? Si Pangulong Bongbong Marcos ay nangako. Doon sa bigas. Eh, paano na yan? Anong kapalit? Dapat may kapalit eh. KO! Okay, yung mga basher dyan, no? Mag-comment kayo. Message nyo ako sa Facebook. Magdebate tayo. Walang problema. And tignan natin, i-check natin. Kasi sa totoo lang mga lods, ang dami kong mga naririnig, no? Sa mga kababayan natin na imaginein mo sa PhilHealth, konti lang, kakarampot lang. Marami kang naririnig. Sumaritis ka. Maritis ka kasi naririnig mo lang pala eh. Kasi yung mga ganyang kwento, pwedeng gawa-gawa mo yan. Ang kailangan natin dito, ipakita mo yung mga ebidensya mo dyan sa TikTok mo. Ako nga, pag nagbibigay ako ng komento, hindi ko naman gawa-gawa eh. May pinagbabasihan po tayo. May pinapakita po ako dito. Hindi ko po sariling kwento. Yung sinasabi ko dito. Eh sabi mo, narinig mo lang pala eh. So ano yun? Maritisan lang. Diba? Ang galing. Galing naman. Ang kina-cover ng PhilHealth, tapos heto na naman ngayon si Mr. President, ang sinasabi niya, wag daw tayong mag-alala kasi mas maganda pa daw ang benepisyong ibibigay. Yung positive na komento ng Pangulo natin patungkol sa PhilHealth, ay ginagawa niyang negatibo. Sabi ko nga, bakit niya ginagawa? Dahil utos ng amo niya. Bayad si Rosalinda. Tindihin nyo na si Rosalinda. Taglamig kasi ngayon eh. Kailangan niyang makatsupa ng marami. Ito, may video to. Nakuhanan sa isang sugo, pumasok kasama yung dalawang lalaki. Oo, na hindi niya po kilala. Nagsugo sila. In short, nagchupa-chups. Kasi, nakasanayan mo na eh, di ba? Kailangan kong kumita ngayon kasi wala akong panchupa eh. Diba? Magbabayad to, tapos okay lang ba? 1.5, 2.5. Chupa-chups lang. Yung mga iba dyan na gusto magkapera, no choice sila. Ay, sige na nga, para kumita ako kahit nakakasuka. Yeah, yun naintindihan nyo na kung bakit todo yung effort niya. Dahil dyan. Ngayon mga pre, isunod po natin itong video na to. Yan. Father Joselito Sarabia, CM Vincentian. Mga 7 kaming pare at ibang mga kasama naming lawyers. We believe VP Sara committed something illegal and something immoral against the Filipino people. For us, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. Kaya na po. Wow, Father! Masakit ba? Masaktan ka na naman. Mga si Father na yan si Father na yung nagsasalita.
Alam nyo naman na ayaw ni father ng pumapatay, ayaw ni father ng bastos. 'Di ba? Oo. Although hindi naman perpekto yung mga yan, pero hindi naman po sila nagmumura at hindi rin po yan pumapatay. Naku po, sunog kayo dito kay father. Ang galing! Pati mga pari, sumasali na. Diyos ko! Tantanan nyo kami, Father! Kayo nga, nangungulekta nga kayo ng pera sa mga tao! Bakit? Binubulsa ba ni Father? Para naman sa simbahan yan At napupunta naman sa simbahan. Yung mga kusang loob na binibigay ng tao, kusang loob yun. 'Di ba? At napupunta sa simbahan yan. O mga makinig kayo. Father, binabanatan kayo nitong nitong Rosalinda na to. Gusto niyang iparating sa publiko na magnanakaw daw kayo, sinungaling kayo, binubulsa niyo yung pera. Klarong-klaro naman sa mga pananalita niya Imagine niyo pati mga pari sumasali na. Kapalmoks. Patunay lang yan na marami ng ayaw sa Duterte. Patunay yan. Isa yan sa patunay na ayaw na nila sa mga totoong magnanakaw. Mandarambong. Mamamatay tao. Wala nang kakampi ang mga Duterte. Kawawa naman. Kala mo talaga kung sino kayong malilinis? Baka nga kayo pa ang madumi. Baka nga mas masahol pa kayo. Baka lang naman pala Baka lang, sabi mo. At least dito kay Sara, Digong, sure sila na magnanakaw talaga itong mag-ama na to. May mga ebidensya Pero yung akusasyon mo sa mga pare, wala kang ebidensya. Kapit ka lang sa baka. Sa sunod, kalabaw naman. Try mo. Talagang pati mga pari. Father, sana ganyan din kayo. Ganyan nyo din ipaglaban ang mga inosenteng nare-rape, pinapatay. Nare-rape ni Kibuloy. Paano nila ipaglalaban sa panahon ni Digong? Pag nagsalita ka, kahit mga pare sa panahon ni Digong, ipapapatay din. Sasabihin, hindi, nagdodroga din yan. Pare, tataniman mo ng droga? Huwag ka na buang day? Minumolestya, inaapi. Dapat, ganun pala, concerned din pala ito sa mga minumolestya, inaapi, ginagahasa. Ay dapat, binanatan mo si Kibulo. Bakit parang proud ka pa sa mga manyakis? Diba? Siyempre, manyakis din to Chumucho pa Saan pa? Doon pa sa, sa sugo pa talaga. Dapat ganyan din. Hindi yung sumasali kayo sa politika. Si VP Inday Sara na wala namang ginawa sa inyo, i-impeach nyo, isip-isip din. Sabi, ang mga pare daw, pare naman daw kayo, bakit mangingialam pa kayo sa politika? Pero bakit nung INC yung nag-announce na magkakaroon ng rally, tuwan-tuwa kayo? Ngayon, ang mga pare, gustong ipa-impeach si Sara, masama yung loob nyo. Pero kung yung mga pare na yan, ipapa-impeach si PBBM, sigurado tuwan-tuwa to. Kaso si Sara Si Sara yung ipapa-impeach. Kaya yan, nga. Diba? Iyakan na lang, iyakan na. Lalo na ngayon, January. Gugulong na yung impeachment. Naku po. Handa na kayo ng handa na kayo ng tissue. So, ayan lang po muna yung ating video mga pre. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Yan share po natin ang ating video ngayon. At syempre, meron din po tayong Facebook dito. Yan, Ballpoint Man 2.0. At meron din po tayong TikTok. Yan po i-follow nyo po yan. At syempre, sa hindi pa, sa mga bago lang dito, mag-subscribe na kayo at mag-like. Ayun sa mga bagong subscriber, maraming salamat po. Yan.
Maliligo ka na? Yeah, of course, para mabango masaya. So, yun lang mga pre, no? Ako'y magpapaalam na muna pansamantala. Maraming salamat po sa inyo. Ingat and bye-bye. Happy New Year po sa inyo lahat, ha? Paunti-unti lang ng tagay, ha? Kasi ako, hindi na ako nagtatagay. Ilang taon na eh. Ano? Nagtagay ka nga lang kahapon eh. Ha? Ay, kahapon ba? Ay, kaninang madaling araw. Grabe naman to. Matinding ano yan. Pagbibintang yan. New Year, bawal magsinungaling. Totoo, hindi. May kanin na ba tayo? Gutom na. So yun guys, bye-bye. Ingat-ingat po kayo lahat. Bye-bye.